Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon ito 'no, ito pong mainit na po na balita dito po sa mga sa mga Duterte supporters, lalong-lalo na po sa mga Duterte supporters na Iskonians. Bumaliktad na raw ba si, Yorme Isko? Ayan. Pag-usapan din po natin, eto po, mukhang kahit hindi na po nila imbitahin si Madriaga, aminado po si Chua na wala po silang maikakaso kay BP Sara kung hindi po dahil kay Madriaga kasi siya po yung missing link, no? Siya po yung nagtatahi-tahi sa lahat nilang bintang kay BP Sara. Wala pong silbi lahat yan kung wala po yung testimonya ni Madriaga. Yung iba naman po, katulad po nung mga bago nilang sinasabi ngayon na ah, yung notice of this notice of disallowance, hindi naman po pwedeng ikaso po nila yan. Yan po kay BP Sara. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot nyo. Okay. Bilaukan pa. Okay. Marami-rami po tayong pag-uusapan ngayon, no? Pati po itong pagiging star witness pala ni mukhang marami po natatakot na maging star witness. Ito pong si Saldico dahil marami po ang mapuputukan. Pero bago yan, isang pasakalye po muna, no? Na, ikot po muna natin ang kuya ng mga tulpo. Walang iba kundi si Kuya Ramon Tulpo. Ang nagpauso po ng isumbong mo kay Tulpo. Ito po ang pahayag ni Mon Tulfo dito po sa kanyang reaksyon kay Vice President. Yung mga takot na reaksyon po nila kung sakali po na si BP Inday Sara ay maging presidente ng Pilipinas. Ano po masasabi dyan ni Ramon Tulfo? Ito po ang sinabi niya, kapag nahalal si Sara bilang presidente, tatlo na ang bobo na naging pangulo. Antindi. Tatlo na raw po ang bobo na naging pangulo. Una raw po si Erap, si Digong at si Sara. Ayan po ay sinabi ng pinakakuya ng pinakamatalinong mga pamilya sa buong mundo, no? Yan po ang pamilyang Tulpo. Ala, patawa naman kayo, ang tatalino nyo ha. Ha? Tulfo Brothers, ang tatalino nyo. Ito po yung pinakakuya, ito po ang pasimuno ng mga isumbong mo kay Tulfo, no? Siya po yan, siya po yung punot dulo ng isumbong mo kay Tulfo. Isa lang po ang magiging reaction po natin diyan, ang talino mo. Para sabihin mong bobo si Digong at saka si Sara Duterte, ang talino mo naman. Napakatalino mo naman, Ramon Tulfo. Balita ko, matalino kayo, pambarangay. Huwag kang mag-alala, na-expose ng mga kapatid mo. Nakakala mo talaga ang tatalino yung mga Tulfo. Oo, matalino kayo. Magagaling po kayong mga Tulfo. Ha? Magagaling po kayong pambarangay. Yung mga kabit-kabit, yan yung mga hindi na nahuhulugan ng SS. Yan, napakahuhusay nyo. Ang dami nyo pong nadala no? Pag mga hindi nagsosustento, napakagaling magresolba ng mga problema. Pero problema po ng Pilipinas, wala pong kontribusyon yang mga tulpo na yan. Isa lang po masasabi natin, kung bobo po ang mag-amang Duterte na si Digong at si Sara, aba, wala nang matalino. Kasi lahat po ng mga
hindi pumasa ng bar. Bobo na yan lahat kasi first time taker eh. Pasado agad tong mag-ama eh. Maraming salamat, Tulpo ah. Ang galing mo. Ang tatalino ng mga kapatid mo. Baka naman Badong nagagalit ka lang. Patunayan natin. Ha? Tayo po hindi tayo nagsasalita dito nang walang patunay. Ito po. Bagong-bago, mainit na mainit pa po. Sinabi ng kanyang kapatid. Sabi po ni Erwin Tulfo ngayon, April 19. Ito po yung Erwin. How come? O kita mo? Wala pa lang, how come na kagad? Hindi po, biro lang. Okay. Ayon po kay Erwin, how come ang daming binanggit na kontraktor, bakit iilang senador lang ang nadamay? Wala doon sa kabilang kongreso. Bakit ganun? Ito po ang kinu-question niya. Yun pong laman ng report ni Ping Lacson. Yung pinapipirmahan po ni Ping Lacson, na-report po ng Blue Ribbon Committee, kino-question po ni Erwin Tulfo. Diba? How come, bakit daw po napakaraming binanggit na kontraktor pero sa report po ni Lacson ay iilang senador lang ang nadamay. Wala doon sa kabilang yung sa kabilang kongreso. Meaning wala pong mga congressman na nakalagay po doon sa pinapipirmahan ni Lacson. Magandang katanungan, 'di ba? Ang talino talaga ng mga Tulfo, eh. Matalino po. Ito po ang katalinuhan ni Erwin Tulfo. Pumirma ako with amendments, with reservations. Gusto kong marinig anong nangyari. Ang dami na banggit na pangalan pero parang na-single out lang yung 3 senador. Pumirma daw siya kasi daw hindi raw siya naniniwala. Nagtataka raw siya bakit mga senador lang ang mga kasama doon sa report. Ang tanong ko naman sa iyo, Erwin, sa sobrang talino mo, kino-question mo na yung committee report pero pumirma ka pa rin. Proud na proud ang kapatid mo niyan. Ino-question mo na yung report, pumirma ka pa rin. Ang talino ng mga Tulfo, di ba? May karapatan ba si Montulfo na sabihing bobo ang mga Duterte? Ganyan katalino yung mga Tulfo brothers. Ano na, Montulfo? Magpatiwakal ka na. Bago po tayo tumungo sa main topic natin, pahapyawan pa natin, ito pa po isang napakatalinong abogado. Nagngangalang Anticler. Sabi niya, ano to? Aladigong rin ang mangyayari kay Baste? Pagiging mayor, magiging presidente? Ginugroom ba nila si Baste if ever something happens to BP Sara? Opo. Opo. Kahit anong mangyari, may iboboto pa rin kaming Duterte. Kaya hindi pa ninyo na papabagsak ang popularidad ni Sara Duterte. Hindi pa man ninyo na i-impeach si BP Sara Duterte. Meron na pong plan B ang mga Duterte. Ano man ang mangyari sa ate, may tatakbo pa rin pong Duterte. Kaya wala pong kalusot-lusot sa mamamayang Pilipino. Ang mga Duterte, iboboto pa rin at mananalo pa rin sa 2028 election yung mga Duterte. Kaya wag po kayong mag-alala. Duterte pa rin po ang magiging presidente pagdating ng 2028. Hirap na nga kayong ipalusot si Madriaga, pero Duterte pa rin po ang magtatagumpay pagkalipas ng 2028. Diba? So wala po yan lahat. Meanwhile, kulelat pa rin ang mga bataan ninyo. Lalong-lalo na si Risa Ontiveros at saka si Martin Romualdez.
isama niyo na si John Vic, pare-parehong kulelat. Uy, thank you very much sa mga nagpaparegalo diyan sa TikTok. Nasabik sa akin yung mga taga-TikTok, Marami-rami nagregalo, Okay, punta na po tayo dito sa ating main topic, mga kapatid. Kanina pa po pinag-uusapan ito ng mga Duterte vloggers, lalong-lalo na po yung mga Iskonians na tinatawag. Eto po, bumalimbing na ba o bumaliktad si Isko Moreno? Ano ba ang masasabi mo rito, Badong? Actually, tinanong ako diyan ng kasama natin na si partner po natin sa Birada Agila. Ito pong habang naka-live ako kanina. Kasi hindi ko naman po napapanood pa. Ngayon po, marami na po naglabasan na mukhang kumikiling na po si Isko Moreno dito kay BBM. In fairness naman po, hindi naman po bumabaliktad si Isko Moreno kasi hindi naman po siya Duterte. Di po ba? In the first place po, marami pong Duterte groups, marami pong Duterte vloggers at mga Duterte supporters yung sumuporta sa kanya nung nagdaang presidential election. Alam niyo naman po yung nangyari niyan, di ba? Okay. Nung 2022 election, yung mga marami pong Duterte supporters bumoto po kay Isko. Pero mas marami pong Duterte supporters yung nabudol ni BBM dahil po kay BP Sara. Yung patuloy po na sumuporta kay BP Sara, nag-all out, kasama na po lahat po ng mga kapatid. Alam niyo po, nakasubaybay tayo dyan, no? At talagang iniintay po natin kung sino po yung i-endorse ni Tatay Digong. Sa kasawiang palad po, wala pong in-endorse si Tatay Digong, no? Masaya talaga sa TikTok no? Malakas daw ako kumita dahil malaki ang pisngi. Putang ng mga bobo talaga. Porket malaki pisngi, malakas na kumita? Di si Redon na ngayon ang Okay, in fairness po kay Isko, hindi naman po talaga siya Duterte. Na kapartido niya si Duterte. Kasi po, ang mga Duterte po, ang partido po ni Tatay Digong, alam naman po natin, PDP Laban, di ba? Na ang presidente po ngayon, yung kanyang anak na si Baste. No? Si BP Sara naman po, one time in her life, ay nagtayo po siya ng isang partido, yung Hugpong. Hugpong ba tawag, no? At saka naging miyembro po siya ng naging chairman yata si BP Sara, panandalian lang ng Lakas CMD. So hindi naman po naging Lakas, hindi naman po naging Hugpong, hindi naman po naging PDP Laban si Yorme, no? Wala pong instance, sinerch po natin, wala pong instance na naging kapartido ni Tatay Digong at saka ni BP Sara itong si Yorme. So, sa madaling salita, pasensya na kayo mga taga-YouTube, natatawa ko Sa mga masarap talaga dito sa sa mga TikTok Ang gara ng mga reaksyon no. Okay. Kaya po siyempre marami pa rin pong hindi makapaniwala na talagang si Yorme ay hindi talaga siya Duterte. Nung nakaraang eleksyon naman po, magkasama po sila ni Inday Sara Duterte. Nangangampanya po sa Maynila si Inday Sara dahil magkaalyado po sila dahil yung mga kalaban po ni Yorme at that time na mga congressman kalaban din po at sila po yung matinding bumabanat kay Sara Duterte dito po sa mga investigasyon dyan sa House of Representatives. Kaya magkaiba po yung magkaalyado, no? At magkapartido.
So magkaalyado kayo dahil may same po kayo na common na kalaban sa politika, yun po yun, no? Pero yung wala po akong hindi ko po nabalitaan na naging miyembro po ng Duterte Group si Yorme talaga. Kaya marami pong mga Duterte supporters and Duterte vloggers na sumuporta kay Yorme last election, last 2022 election. Pero marami rin pong iilan po na Duterte vloggers at marami pong supporters ng mga Duterte ang binoto po si BBM dahil po kay Sara Duterte. Yan po yung katotohanan niya, no? So hindi po yan. Kaya kung sinabi po ni Yorme, ngayon sinasabi ni Yorme na hindi po siya bumabaliktad, katulad po ng sagot niya rito, ayan, sa paratang po, sabi niya, wala hong ganun. Aksyon demokratiko ako. So yan po yung partido ni Yorme, Aksyon Demokratiko. At ang tinakbo ko po ay mayor. Okay. Tapos sa pananaw po naman niya dito kay BBM na siya po ay sumusuporta, eh syempre kanya-kanya, kung hindi naman po siya Duterte. Ibig sabihin, hindi katulad ni Tolentino na talagang PDP laban, na si Tolentino po, kaya lang siya nanalo na senador, kaya malakas po yung bira natin sa kanya noong nakaraang eleksyon. Kasi kaya lang naman siya naging senador dahil sa suporta ni Tatay Digong eh. Tapos babaliktad siya, tatakbo siya kay BBM. Yun, ganun po yung sa politika yung bumaliktad. Na talagang yung nanalo po talaga si Tolentino dahil lang sa suporta ni Tatay Digong. Kay Yorme naman, in fairness, hindi naman ganun. Pero syempre, kung babanatan natin siya ngayon, kaya natin siya binabanatan dahil sa pananaw niya kay BBM. Lahat po ng kakampi kay BBM, alangan namang binabanatan natin si BBM, tapos yung kumakampi kay BBM, hindi natin babanatan. As long as na kahit na ikaw ay dilawan o ano man ang partido mo, marami pong mga dilawan na hindi natin binabanatan dahil di naman bumibira kay Tatay Digong. Ngayong mga panahon na to, kay BP Sara hindi rin bumibira at sila po ay bumibira kay BBM. Yun naman po tayo di ba? Ganun po ang politika. Minsan magkakaalyado kayo, minsan magkakalaban. Pero siyempre, hindi natin magugustuhan na yung sinasabi niya na wala siyang nakikitang kasalanan. Ito yung sinabi ni Yorme. Hindi nakikitang mastermind ng korupsyon si Pangulong Marcos. Chismis yun eh. Para sa akin, wala akong makitang itutusok papunta kay BBM. Dito sasagutin natin to si Yorme. Hindi naman, kung hindi mo man nakikita na siya yung mastermind ng korupsyon, eh hindi mo rin masasabi na walang kinalaman si BBM dyan. Ba? Kasi alam mo, Yorme, isa kang executive. Hindi mo pwedeng maglinis ka ng kamay kung laganap ang korupsyon sa Maynila. Halimbawa po, hindi naman ako taga Maynila, kaya hindi ko po alam ang papel niya ni Yorme sa Maynila. Halimbawa, laganap yung korupsyon sa Maynila, pwede mo bang sabihin na wala kang kinalaman doon? Dalawa lang yan, di ba? O pag laganap ang korupsyon sa lugar mo at ikaw ay sasabihin mo wala kang kinalaman, is either ikaw ay bura-bura. Pag laganap ang korupsyon sa lugar mo, dalawa lang yan. Is either kasabwat ka or inutil ka. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na walang kinalaman si Marcos, walang kinalaman si BBM, pag malawak ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil in the first place, ikaw ang pinakamakapangyarihan eh. Kung sabihin mo ba na, kung sinabi mo lang ba noon na wala kang gagawin sa korupsyon, bakit ka naman iboboto ng mga tao? Kaya nga, imposible po yun. One way or another, kung naganap sa panahon mo yung pinakamalaking korupsyon, hindi mo po pwedeng sabing wala kang kasalanan dyan.
'di ba? Halos lahat ng sa pamahalaan merong korupsyon, eh. Hindi inuna lang yung flood control dahil pinaniniwalaan na yan malaking korupsyon. Ang problema dahil si Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee, wala talagang naiimbestigahan si Ping Lacson. Panay porma, panay porma. Wala po talagang aksyon, no? Walang wala si Ping Lacson dun sa sa matukoy kung sino yung mga mastermind. Iba yung intention ni Ping Lacson ng pamumuno sa Blue Ribbon. Oh, teka, balikan ko lang muna si may nakalimutan akong sabihin kay Tulpo, Erwin. Erwin, sinasabi mo, pumirma ka pa rin kahit nakikita mo ng palpak. Kahit wala ka nakikitang mga congressman. Ikalawa, anong klase yung report ni Lacson na tama si Erwin, eh. Bakit walang congressman? Oh. Anong klaseng report yan? Pero pumirma ka pa rin, di ba? At ikalawa mong kasalanan, Erwin Tulfo, vice chairman ka, eh. Bakit ka pumapayag na wala nang ginagawa ang komite nyo? Ang lawak-lawak ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Nasa flood control pa lang kayo, wala pa po kayo sa mga ibang hindi pa po kayo nakakalabas sa DPWH. Sangkatutak pa po ang sa Department of Agriculture. Sangkatutak pa po yung mga ayuda, hindi nyo pa po na check kung may nakawan bang naganap sa ayuda. Kasi tansya ko malaki. Tansya ko po malaki po ang nakawan dyan sa ayuda. Bakit? Nung panahon ni Tatay Digong, halos lahat nakatanggap ng ayuda. Pero dito po, sa panahon ni BBM, ang daming pondo, pero ang masaya lang yata nakakatanggap yung mga congressman. At kung sino pang mga piling tao dyan sa pamimigay ng ayuda. Napakalaki po ng pondo sa ayuda. Sa totoo lang po. Okay. Teka lang Anuin lang natin, tapusin na natin tong kay Yorme. So, isa po sa mga pinupuna ngayon ng mga Duterte supporters kay Yorme, bakit tila wala kang nakikitang pagkakamali ni BBM sa nagaganap na malawakang korupsyon ngayon? Ikalawa, dinideny mo pa. Hindi ko makita yung sinabi ni Yorme na may sinabi raw si Yorme na handa siyang anong tawag doon? Parang may para sa Maynila. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, mga lang po yan, no? Marami lang pong isko supporters ang Duterte supporters din. Pero hindi po nangangahulugan na pareho po nyo sinuportahan si Pangulong Duterte at saka si Isko ay Duterte na po si Isko. Nilinaw niya po na siya ay aksyon demokratiko, kaya mali po yung term na bumaliktad siya o bumalimbing. Maaari po siguro ng gamiting term, minsan sumasang-ayon siya sa mga polisiya ni Tatay Digong o maraming pagkakataon sang-ayon siya. No? Pero binabanatan nga natin si BBM tapos siya wala naman nakikita. Ano po ang problema? Siguro may problema po kayo, Yorme. May problema kayo sa mata. Masasabi nyo lang po na walang kasalanan si BBM kung hindi po ganito kalawak. Kung whole of government approach, halos lahat sa gobyerno ay magnanakaw, putya, may kasalanan na po yung boss dyan. Hindi pwedeng magmalinis yung boss. Ano ikakatwiran? Siya yung naglantad? Di ba ang katwiran ni BBM? Katunayan, ako naglantad ng Katunayan daw. Siya daw yung naglantad. Di ba? Sabi ni BBM, pinagmamalaki niya. Siya daw ang nagpaimbestiga ng korupsyon. Nagpaimbestiga ka nga. Wala namang kinahinatnan yung investigasyon nyo.
Mismo yung tinayo mo para mag-imbestiga, walang silbi. Pinuwag nyo agad. Oh, yung ICI, ano na? Ay, humimod, yun. Handa raw siyang humimod. Si Yorme para sa mga Maynila. Alam mo, Yorme, napakaswerte mo naman. Nabibiyayaan yung Maynila. Kung ganyan po ang katwiran ng lahat ng mayor, handa kayong humimod para sa constituents nyo. Ano pagkakaiba niyan sa mga congressman na handang sumunod para sa ayuda, 'di ba? Yan nga binabanata natin eh. Para mabigyan ng ayuda yung mga constituents, kahit mali na, susunod pa rin. Okay. DDS. Teka lang ha. DDS mga walang utak. O sa lahat ng walang utak, nanonood ka sa akin. Ang tiyaga mo. Wala na nga akong utak eh, napagtiyagaan mo pa akong panoorin. Patawa talaga to mga to. Kawawalang utak ninyo. Kasi sira nyo sa mga Duterte, tumalbog kay BBM. Akalain nyo? Sabi nyo, bobo si BP Sara. Puta, first take lang na exam. Si Lenny. Di ko alam kung ilan yan eh. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Iwan na po natin yan. Ang concern lang naman dyan, yung mga Duterte supporters na Isko supporters. Tayo naman eh, talaga naman. Pag hindi naman Duterte, ano ba, ma-expect natin dyan? Alam nga naman, kaya nga hindi nag-Duterte yung mga yan dahil hindi nila lubusang niyayakap yung mga prinsipyo ni Tatay Digong. Basta po may mga politiko na hindi po yumakap, lalo na ngayon, politiko ka ngayon, yung mga yumakap ko, alimbawa po, marami po ngayon, di ba? Alimbawa, mga guest candidate. O, yan, sino ba mga guest candidate natin na hindi talaga PDP laban? Si Vic Rodriguez, si Marcoleta, may mga partido po yan eh. O, pero tayo, sigurado tayo kay Marcoleta. Nung nanalo si Marcoleta, sulit na sulit tayo mga Duterte. Hindi nang iwan. Yung iba, puta, nanalo lang eh. Ha? Nanalo lang po siya. Katulad ni Tol. Maraming congressman. Meron pang governor. Nanalo lang dahil sa Duterte, puta, nung nanalo. Ganyan na rin ang utak. Himod. Himod na rin po. Dahil siyempre, sa pondo. Puta, kung ganyan ang katwiran nyo, ihimod kayo dahil sa pondo. Di naman natin masasabing tapos na ang political career kung sa Maynila lang siya tatakbo eh. Okay na okay pa siya riyan. Di naman natin alam ang botante ng Maynila. Pero dito po sa national, syempre, mahirap pong lumaban sa mga Duterte dahil hawak nila yung ano eh. Zero ka talaga pagdating sa Mindanao eh. Tsaka maraming parte ng Visayas. Totoo po yan. Sulit na sulit tayo kay ano. Sulit na sulit tayo kay Marcoleta kahit guest candidate lang, di ba? Pati nga anak niya, puta, hindi nga yung anak niya nga, hindi pa member ng Committee on Justice eh. Pero matindi kung bumanat eh. Okay. Punta po tayo dito sa ano. Oy, kayo, total, pumasok na rin lang kayo. Huwag na kayong mahiya mag-likes. Kayong mga taga-TikTok. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang mga balita. Ngayon, kahit po palpak si Madriaga, ito po ang pahayag nito hindi pa rin po nila mabitaw-bitawan po si Madriaga. Alam niyo po kung bakit? Ito po paliwanag ni Chua dyan, no? Nagtataka rin ako putya, palpak na nga. Panay kasinungalingan na nga pinagsasabi ni Madriaga, bakit ayaw niyo pang bitawan?
'Pag binitawan po nila si Madriaga, tapos na po yung kanilang wala na po silang kaso. Ito po ang pahayag ni Chua ngayon. Si Ramil Madriaga, lumalabas siya lang naman yung missing link doon sa kwento. Ibig sabihin, bumuo sila ng kwento, di ba? May kwento po sila na si BP Sara ay magnanakaw. May kwento po sila na si BP Sara ay mayroong tagong yaman. Si BP Sara ay mayroong John Wick na kinokontak. So, wala po silang wala po silang ebidensya sa mga paratang nila. No? Lahat po yan ay hinuha lang, lahat po yan ay propaganda lang. Kinakailangan po may magtahi-tahi ng kanilang kwento. At ang magtatahi po ng kanilang kwento, si Madriaga. O, eto po ang sabi ni Chua. Kaya hindi nila mabitawan eh. Ngayon po to, latest po to ha. Si Ramil Madriaga, lumalabas, siya lang naman yung missing link doon sa kwento. Kasi there was the statement of 2 SDOs na sinasabi nila they handed the money to Colonel Nolasco and Colonel La Chica. Ito po yun eh. Yun pong pera na confidential fund di umano ay ibinigay daw ng mga nakatanggap o yung mga perang yung mga taong dapat na sila yung magpapatupad. Binigay na daw nila kay La Chica at saka kay Nolasco. Ngayon, doon at natapos yung kwento. Kinakailangan nilang patunayan na yun pong pera na yun ay ipinambayad o ginastos ni BP Sara hindi sa karapat-dapat na gastusin. Diyan po papasok yung kwento ni Madriaga na binigyan niya si Martires, binigyan niya kung sino-sino, yung mga duffel bag, etc. etc. O tuloy natin sinasabi. Now, after giving it to Nolasco and La Chica, what happened next? Diba yan ang laging question? O, so, kung wala pong malinaw na pinuntahan yung pera, hindi nila pwedeng sabihin na yan ay ninakaw ni BP Sara o pinansuhol. Ngayon, pinalalabas, yan yung sinasabi ni Madriaga na ginastos ko lang yan ng wala pang isang araw. Ibig sabihin, pinamudmud niya, pinamigay niya. Nag-ala maleta. Pero duffel bag lang kasi konting pera lang eh. Hindi pwedeng maleta kasi pag maleta, ang daming pera nun eh. Dahil konti lang pera, duffel bag lang. So pag nawala po sa equation yung kwento ni Madriaga, wala na pong kwenta, wala po silang kakaso-kaso. Kaya importante po si Madriaga yan po sa kaso nila. Po yung gustong palabasin nito ni Chua. Okay. O disbursing officer. O, mula sa disbursing officer, pinasa kay Nolasco at ngayon ang tanong, bakit hindi na lang ang inimbitan nyo si Nolasco at saka si La Chica? Bakit si Madriaga pa? Bakit hindi nyo inimbita si La Chica at saka si Nolasco? Sila pala yung pinagbigyan ng pera para tanungin ninyo kung saan nila dinala yung pera. Hindi po. Pag sila Chika po tsaka si Nolasco, hindi po nila hawak yun. Di ba? Parang parang ano yan, yung mamaya po baka inip na inip po kayo, hindi ko kayo binabasa. Mamaya po ako magbabasa ng mga comment pagkatapos po ng topic para tuloy-tuloy po tayo. Kahit po pambabastos ang topic nyo sa mga dyan sa TikTok, okay lang yan. Para masiyahan naman ako. Okay.
Asa na tayo mga kapatid? Kaya kailangan nila. Tapos, kaso, kung kailangan nyo si Madriaga, eto po yung record ni Madriaga sa kanyang mga pinagsasabi. So far, 8 na po. Ano na lang natin ha, i-summarize lang po natin. 8 na po ang kasinungalingan ni Madriaga so far. Madadagdagan pa po yan pag may lumabas pa po. Eto po, yung team sharing. Pinanatan po yan ni Amy Marcos. Pinanatan po yan ng Pangulo through Anticlair. Walang term sharing. So, unang kasinungalingan. Ikalawang kasinungalingan, delivery sa Nomo Basyo. Ito ba yung restaurant? Wala raw po doon sa Nomo Basyo na delivery ng duffel bag dahil may party noon at wala doon si Madriaga. Okay, ikatlong kasinungalingan, nag-withdraw daw sa bangko, diyan sa may loob ng bangko, sa may mall sa Lubao, Pampanga. Ano po sabi ng mga taga Lubao, Pampanga? Walang mall sa Lubao, Pampanga. Ikaapat na kasinungalingan ni Madriaga. Siya daw po, scholar niya raw yung nagbigay ng painting kay BP Sara. Nagsalita po. Pucha, nagkataon po. Gaisano po pala. Gaisano po pala yung painter niyan. Yung may-ari po ng mga Gaisano Mall. Anak ng tinapay. Scholar mo yung Gaisano. Yung mga anak ng Gaisano. May-ari ng Gaisano. Scholar mo, Madriaga. Kailan pa naghirap yung mga Gaisano para kumuha na scholarship sa'yo? Ikaapat. Ikalima. Sa Ombudsman Martires. Dininay na siya po ay tumanggap kay Madriaga. Ikaapat, ika-anim, San Sebastian College, Recoletos, tinanggi na yung kanila pong profesor ay nagbigay ng pabor kay BP Sara para pumasa. In fact, si BP Sara po, hindi na kinakailangan na magpalipas para mag-take ng bar exam. Nag-take agad ng bar exam at pumasa agad. Ikapitong kasinungalingan, yung pong mga tseke na 2023 po ang petsa. Ikawalong kasinungalingan, nagtrabaho, wala po siyang record na siya po ay namasukan bilang BP security guard, security group at saka DepEd. Kita nyo na? Yan po ang sinasabi natin. Yan ba? Kung kailangan nila sa kanilang kaso si Madriaga at napatunayan na nagsisinungaling si Madriaga, goodbye na po yan. Yang impeachment case nila. Pag sinalang po si Madriaga, nag-aabang na po si Marcoleta. Nag-aabang na po si Marcoleta doon sa Senado. Welcome. Panay kasinungalingan ng putya. Tapos yan ang inyong bukod pa po sa PDL pa siya. PDL na. Hindi po natin minamasama yung mga PDL. Huwag kayong mag-alala. Hindi po namin kayo minamasama. Ang minamasama lang po namin ay si Madriaga. Hindi po kayo. Hindi po natin. Bawat PDL po may kwento sa likod ng pagiging PDL nila. Ang minamasama po namin si Madriaga dahil sinungaling. Okay. Punta na po tayo rito sa atin pong isa pang balita. Nako, malungkot pong pangyayari. Isa na naman pong rider
ang namatay po habang naghihintay ng ayuda. Anak ng tinapay, oh. Yung ayuda po supposedly para pang-agapay sa buhay. Eh maha-high blood ka talaga sa sobrang init. Ha? Di po natin alam kung ano po kinamatay nung rider, pero namatay po siya sa pila ng pamimigay ng ayuda. Huwag niyo na pong sabihin ng kung ano-ano 'yan, no? Wala pong katwiran, ha, na sa pila po ng pamimigay ng ayuda may namamatay. Pang-ilan na ba 'yan na namatay sa pila ng ayuda? Mahiya naman kayo. Ang dami pong mga may bubong na pwede. Napakahaba ng pila. Nabwisit siguro na sama-sama na po, init. Nakakaawa po kasi pumipila para sa 5,000, no? 5,000 piso. Tapos po ikamamatay niya yung 5,000 piso. Grabe. Sana naman yung mga naging dahilan, yung mga hindi po nag-iisip, yung mga nagbibigay ng ayudang hindi po nag-iisip. Alam niyo sa totoo lang, madali lang po kung mga rider lang. May mga samahan po yung mga rider na yan. Ang dali lang po ipamigay dyan. Bakit kinakailangan papilahin nyo sa isang lugar na wala man lang bubong? Ngayon, ang dami po nakikita. Kanina, nakita ko na naman na nakasalampak na lang po yung mga rider. Okay. Punta na po tayo rito sa, tignan natin kung meron pang iba. Ito po, takot na takot po si Lacson. Di naman nagpapakita ng takot siya, no? Ang sinasabi niya lang, mahirapan daw po na maging state witness. Pero meron po sinabi si ano eh, medyo masikip, sabi ni Lacson, medyo masikip. Ha? Si Saldico unlikely to become state witness in flood control scam probe. Hindi ako pwedeng tumayo, nakakasamid ako, inom ako ng tubig eh. Kaya lang hindi tayo pwedeng tumayo. Kikita nyo, nakakarosonsilyo lang ako. Lang mga tayo ng tubig. Okay. Sabi po ni Lacson, medyo masikip. Kaya hindi raw po, baka hindi po matanggap na state witness itong si Saldico. Ang tanong, nag-apply ba siya? Bakit pinangungunahan mo na naman? Kabado ka ba? Kinakabahan ka ba? Wala, nawala ako. Kailan nawala ako sa YouTube. Babalik ko lang po sarili ko sa YouTube.
Okay, mag-1 nga po kayo mga taga-YouTube kung nakabalik na po ako. 1 lang po kung nakabalik na po ako kasi medyo naligaw po ako. Kung ayaw nyo mag-1, ayun may nagbanta. Nagbanta si Badong. Okay. Ayon po dito, sa tingin ko, yung kanyang katayuan ngayon medyo masikip, sabi ni Lacson. Marami requirements para mag-qualify ka bilang state witness. Maraming naniniwala siya yung arkitekto mismo nung mga insertion. Okay, pero hindi po ako naniniwala, Senator Ping, na mas credible yung mga state witness ngayon. Eh yung mga state witness ngayon, saan ka nakakita na state witness, hindi man naman nila maituro yung pinaka-mastermind. Alam ko po sa state witness, kaya ka nag-state witness para malutas mo yung kaso. Eh putya yung mga state witness natin ngayon ni hindi maituro kung sino pinaka-mastermind eh. Pero eto po ang revelasyon sa sinabi ni Lacson, no? Kung tatanggapin niya yung state witness, talagang sabog. Oh. Sino ba yung sabog na yan? Senator Ping, sino ba yung sinasabi mo sabog? Kilala ba namin yan? Ang kumpletuhin natin. Kung tatanggapin niya state witness, talagang marami talagang sabog. Baliktad pala. Kung tatanggapin niya yung state witness, talagang sabog, marami talagang madadamay. Eh talagang marami madadamay kasi kakilala niya eh. In fact, ikaw alam mo na eh, Ping Lacson, ang galing-galing. Sabi mo nga, 'di ba? Sabi nga ni Tito Soto, ikaw ang pinakamagaling mag-imbestiga eh. Alam namin Ping Lacson, na alam mo na kung sino yung mastermind. Kaya lang, siyempre, itinatago mo. Kaya ka nga hindi nag-iimbestiga eh. 'Di ba? Kaya nga ayaw mo ipatawag si Chavit Singson eh. Oh. Ayaw niya raw patawag na si Chavit. Wala na raw siya. Tigil na raw muna. Nagbigay na ng kondisyon si Ping Lacson. Hindi na raw siya mag-imbestiga hanggat hindi pumipirma yung mga senador. Eh paano nga pipirma? Eh wala ka naman nire-recommendang kasuhan. Para saan yung, alam mo, ang ultimate goal mo dapat, makapag-recommenda ka na may makasuhan. Wala ka nga nire-recommendang kasuhan. Walang silbi po yan. Lacson. Kaya ako naniniwala ko ito malulutas lang yan. Lahat matutukoy natin. Maraming makukulong pag panahon na ni BP Sara. Kaya kung gusto po ninyo, ngayon po, sa panahon ngayon, wala po tayo asahan dyan. Pag ang binoto nyo po, yung mga ini-endorso pa rin ni BBM, yan ang mananalong presidente, wala pa rin pong magiging kalutasan yung problema natin sa flood control. Pero pag binoto nyo po si BP Sara, tsak yan, kulong yan. Eh si Marcoleta ba naman Vice President? Si Marcoleta ba naman Vice President eh? Tsak na tsak yan. May paglalagyan yan. Ako, sa tingin ko si Saldico dapat gawing state witness. Kasi maituturo niya yung mas mataas sa kanya. Saka kilala niya. Credible na credible. Alam niya kung kanino sila nag-deliver ng pera, sino ang pinag-deliveran. Siya po kasi ang pinagtrabaho ng mga yan eh. Eh, depende po. Okay, yan lang po ang ating topic. Ngayon po, sa TikTok at dito sa YouTube, pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Dito naman sa TikTok, pwede po kayong magregalo. Ayan, maraming